Mula Hilaga, Timog Silangan at Kanluran, saan mang dako ng daigdig naroon ang bawat isa. Mula po dito sa Pilipinas, ang inyong pong lingkod, mundo at karunungan ay buong pusong naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay aking babahagi sa inyo ang ilang piling kasaysayan tungkol sa paganismo na kung tawagin sa wikang Ingles ay paganism. Subalit bago po natin umpisa ng pagbabahagi, tayo po muna sabay-sabay na magpasinaya at magpasalamat sa kadakilaan at karunungan ng pong may kapal na patuloy sa pagsaboy ng walang hanggang pag-ibig at patuloy sa pangangandili sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Bilang panimula, ang paganismo na kung tawagin sa wikang Ingles ay paganism mula naman sa salitang Lating paganos na nangangahulugang naninirahan sa kanayunan, rustiko o karaniwan ay isang pangkalahatang katawagang ginagamit upang tukuyin ang sari-saring mga pananampalatayang maraming Diyos o relihiyong politistiko. Kinabibilangan ang nilalarawang pangkat sa karamihan ng silanganing mga relihiyon at mitolohiya ng katutubong mga Amerikano, pati na ang hindi Abrahamikong mga relihiyong bayan sa pangkalahatan. Hindi binibilang sa mas makitid na mga kahulugan ng anuman sa mga relihiyon ng mundo at hinahangganan ng katawan sa lokal o rural na mga daloy na hindi naisaayos bilang mga relihiyong sibil. Katangian ng mga tradisyong pagano ang kawalan ng proselitismo at ang pagkakaroon ng isang nabubuhay na mitolohiya na nagpapaliwanag ng gawaing pananampalataya. Ang salitang pagano ay isang paghango ng Kristiyano mula sa hintil ng Hudaismo at dahil dito mayroon itong kalakip na pagkiling na Abrahamiko at mga pahiwatig o konotasyong nagpapasama, nagpapalala o nagpapababa ng antas kapag nasa piling o inihahambing ng mga monotistang kanluranin na maiyahambing sa hindi binyagan, taong itinuturing na lapastangan sa relihiyon o taong nalalabuan ng paniniwala o kaya hindi sibilisado na kung tawagin sa wikang Ingles ay heathen at impiel o taong walang pinaniniwala ang relihiyon o walang relihiyon, katulad ng taong hindi naniniwala sa Kristyanismo o Islam na kung tawagin naman sa wikang Ingles ay infidel na kilala rin bilang kafir at mushrik sa wikang Islam. Sa kadahilanang ito, iniiwasan ng mga etnolohista o etnologo ang salitang paganismo dahil sa kawalan ng katiyakan at sari-saring mga kahulugan sa pagtukoy sa mga pananalig na tradisyonal o makasaysayan. Kaya't mas ninais ang mas tumpak na mga kaurian o kategoryang katulad ng politismo, samanismo, pantismo o animismo. Subalit may ibang mga dalubhasang hindi sumasang-ayon sa ganitong mga katawagan dahil ayon sa kanila, mga aspeto lamang ang mga ito na pinagsasaluhan ng iba't ibang mga pananampalataya at hindi nagpapahiwatig sa mga mismong relihiyon. Magmula noong hulihan ng ika-20 taon, naging malawakan ang paggamit ng pagano o paganismo bilang pansariling katawagang ginagamit ng mga sumusunod sa neo-paganismo. Dahil dito, sari-saring makabagong mga eskolar o dalubhasa ang nagsimulang gamitin ang salita sa tatlong magkakahiwalay na mga kapangkatan ng mga pananampalataya sa politismong historikal katulad ng politismong siltiko, pambayan, etniko, indihena o katutubo katulad ng relihiyong pambayang Inchik at Afrikanong tradisyonal na relihiyon at neopaganismo katulad ng Wicca at Hermanikong neopaganismo. Mga kamundo, anuman ang ating paniniwala, anuman ang ating kulturang kinamumulatan, saan mang lahi o lipi tayo nahahanay, alalahanin po natin lagi na tanging Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano ang katotohanan ng lahat ng nangyayari sa mundo, maging ang tinahak natin mga landasin, alinsunod sa hinulman nating kapalaran, tanging Diyos lamang po ang siyang may kakayahan o makatwirang hahatol o huhukom. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing, mahal ko po kayo, maraming salamat po at patuloy po nating pangalagaan at pagmalasakitan ng kalikasan, maging mga aso at pusa upang ating araw-araw nating mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran.